Ang kwento sa may kabanata siyam, talata 12 hanggang 14 ay pinamagatang, Panginoon, tulungan mo ang aking pananampalataya. Sa panahon na ito, si Jesus ay bumaba mula sa bundok kasama ilan sa kanyang mga disipulo. Pagbaba nila, nakita nila ang maraming tao na nagkakagulo at isang ama na may malaking dalangin sa puso. Ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu na matagal nang nagpapahirap sa bata. Panginoon, dinala ko po sa mga disipulo ninyo ang aking anak. Pero hindi nila siya mapagaling. Kung kaya ninyo po, maawa kayo sa amin. Tulungan niyo kami. Nakatingin lamang si Jesus sa kanya. Tandaan mo, ang lahat ay imposible sa taong naniniwala sa akin. Panginoon, ako ay naniniwala kaya niyong pagalingin ang aking anak. Napatigil ang ama, parang tumigil ang mundo. Ngunit, sa kabila ng takot at pagdududa, lumabas sa kanyang puso ang isang tapat na panalangin. Tulungan ninyo po akong maniwala, Panginoon. Ang kanyang sigaw ay hindi lang mula sa bibig, kundi sa puso. Isang ama na pagod, sugatan at halos sumuko. Ngunit, hindi tumigil sa pag-asa. At dahil sa kanyang pananampalataya, kahit maliit, nakakita siya ng himala. Espiritu ng pagkabingi at pagkamangmang, inuutusan kita, umalis ka sa katawan ng batang ito at huwag ka nang bumalik pa. At biglang nangisay ang bata. Sumigaw, at pagkatapos ay natumba. Akala ng lahat ay patay na siya. Panginoon, patay na po siya! Ngunit, hinawakan siya ni Jesus sa kamay. At itinayo. At ang bata ay tumayo, buhay at malakas. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyong awa at kapangyarihan. Muling nagbalik ang pag-asa sa puso ng isang ama. At mula noon, ang kanyang sigaw Tulungan ninyo po ako sa akin kung wala ng pananampalataya. ay naging panalangin ng lahat ng tao, minsan ay nagdududa, ngunit patuloy na umaasa sa Diyos. Naghihinapis sa iyong pag-ibig, malalayain at patay.